That's why nung bata po ako, galit po ako na mahirap ako. Kaya no matter what happened, nagkaasawa ako. Hindi madali ang buhay. You think masarap ang buhay, pero hindi po masarap ang buhay. Mahirap ang buhay. I'm sure mas gusto nyong marinig on a personal level ano ang mensahe na gusto kong iwan sa inyo bilang ina ng ating lalawigan o minsan ay naging katulad ninyo, no? Ano ba ang nasa isip ninyong gawin bukas pagkagising ninyo? Ha? Sabi sa nanay ko, okay, I'll share some of the experiences that I had as a mother, no? So nakapagpatapos na po ako ng 3 as mentioned by Dr. Rawadilia, 2 doktor at 1 abogado. So, minsan naging magulang din po ako nakaupo sa katulad ng inuupuan ninyo at ang aking mga anak nakaupo sa ganyan, no? So, pinagmamasdan ko yung panganay kong anak nung nag-graduate ng college sa UST. Kung anong gagawin niya the following day. Wala siyang ginawa. Sabi niya, Ma, katatapos ko lang sa hamon ng buhay. Huwag mo akong pagawin ng maraming gagawin. Anyway, gusto ko lang paglaruan nyo sa isipan nyo. Ano bang ginagawa pagkatapos mag-graduate the following day? Some of you will ask your parent, Ma, o Tay, Nay, ano muna ako ngayon pahinga muna ako ngayon kasi ang hirap ng pinagdaanan ko ng 4 o 5 taon. Diba? Pwede si Kuya muna ang utusan ninyo, parang free day ko ngayon kasi ang hirap ng pag-aaral. I'm sure ang dami niyong pinagdaanan in 4 years or 5 years. May kanya-kanya kayong istorya ng buhay na pwede ninyong ikwento sa mga susunod na henerasyon. One of you or 2 of you, one of these days will stand in the same platform kung nasaan na kayo at magsasalita din kayo para i-share yung inyong experience, no? So, ano ba ang gusto kong iwan sa inyo? Alam niyo po, nag-graduate ako ng kolehiyo. I have 3 children already. Sabi nila, what? Alam ko na iniisip nyo. Huwag madumi ang inyong isipan. Iniisip nyo maagang lumandi si Dr. Helen Tan. Okay? No. Di naman. Pero gano'n na rin. Pero mas may nauna sa akin. Meron po ditong samahan ng 17. Dinamay ko. Gusto ko lang i-relax kayo. May mas nauna po sa akin si Vice Gov. Oh, siya ay 17, ako po ay 19. Okay. Pero ang moral lesson doon ay, despite na maaga kaming nag-asawa, ako ay nag-graduate ng college ng may 3 anak kasi nag-asawa ako while nag-aaral po ako ng college. Hindi po ako tumigil sa aking pangarap. Okay? Pinanganak akong mahirap, self-supporting po ako, nag-aral ng high school up to nung nag-college ako, and with the support of my husband na yung last 2 years ng aking pag-aaral sa kolehiyo, no? Pero isa lang, nung naalala ko, umalis ako sa barangay kung saan ako pinanganak, na sinabi ng nanay ko, hindi niya ako papaarali ng high school. Sabi ko, gusto kong mag-aral kasi may pangarap ako. Bagaman nauna ang pag-aasawa ko, hindi po naputol ang aking pangarap. No? So nag-aral pa rin ako, nakagraduate po ako ng nursing. Okay? So I was raising 3 children, sabay-sabay po kami nag-aaral. Pinayagan naman po ako ng asawa ko na mag-aral. At hindi po natapos doon,
Pagkatapos ko po ng college, nag-prepare po ako para sa board exam. And less than a month, kumuha ako ng nursing licensure exam. And salamat sa Panginoon, nakapasa po ako. And then nag-volunteer nurse po ako sa Quezon Medical Center. Quezon Memorial Hospital, nung panahong iyon ang tawag. Meron na akong lisensya, pwede na ako mag-practice, pero hindi ako makuha na regular employee. So 1 taon po akong volunteer without a salary. After a year, mukhang hindi ako makakakuha po ng appointment, kahit job order or casual, at lalong hindi ako magiging permanent dahil simple lang akong mamamayan. I decided to go to medical school. Alam niyo kung bakit? Dahil tuwing umaga, sa apartment kung saan nakatira kami ng asawa ko, akala nila may doktor na nakatira sa bahay namin o sa apartment namin. May kumakatok po doon, may dalang reseta na gamot o request ng diagnostic exam o kaya namatayan o kaya may bata na may sakit. At isang hindi ko makakalimutan, isang nanay ang pumunta sa amin. At lagi ko po itong kinukwento kahit saan ako pumunta. At ito ang kaunahang kwentong itinatak ko sa isipan ng aking mga anak. May isang nanay po na nagpunta sa amin na may dalang encyclopedia. Isinasangla niya ang encyclopedia sa asawa ko kasi ang anak niya may leukemia. Okay? And that time, I was pregnant, due to deliver. Kabuwanan ko na po. Yung pera na meron ng asawa ko na supposed to be nakahanda para sa aking panganganak, ibinigay niya. So hindi pumayag si ma'am na hindi iiwan ng encyclopedia, pero ayaw ng asawa ko tanggapin. Nung nanganak ako, walang pambayad yung asawa ko sa ospital, pangtubos. So to the rescue ang sister ko, natindera sa palengke ng Lucena City. Ate, pera muna, lalabas na si Helen kasi nanganak. After 2 years, bumalik po si ma'am. May bitbit po siya na pambayad sa kanyang inutang. Pero wala na po yung anak niya. Binabalik namin sa kanya encyclopedia. Sabi niya, at yung encyclopedia na yon hanggang ngayon, nandun sa bookshelves po namin. That reminds me of. Baka yun ang dahilan ba't ako naging doktor. Sa dami ng nakita ko na problema. So I'm sure kayo may kanya-kanyang naging inspiration para i-pursue ang inyong studies. Di madali ang buhay, lalo na sa lalawigan natin, maliit ang opportunity para makapaghanap buhay, makahanap ng trabaho. Iginapang kayo ng inyong mga magulang o kung sino mang nagpapaaral o sumusuporta sa inyo. Kaya mamaya, I'm sure magsa-celebrate kayo. Or tomorrow, I'm sure may nagpatay ng baboy, nagpatay ng manok, ng kapitbahay. Sa sobrang ligaya at saya na kayo'y makita nila na nandito sa convention na to, na finally masasabi nila kayo ang trophy nila, I think they deserve naman galing sa inyo yung pasasalamat. Katulad ng nagtapos ako ng kolehiyo at pagdodoktor, although hindi na ang aking inay ang nagsuporta sa akin, pero naniwala ako na dapat ibalik ko sa kanya ang pasasalamat ko sa kanya. Bakit? Kasi siya ang inspirasyon ko. Alam niyo po, labanderang nanay ko. Nung bata ako, every time maglalabas siya, sa mga pinsa namin, kasama niya ako.
That's why nung bata po ako, galit po ako na mahirap ako. Kaya no matter what happened, nagkaasawa ako, nag-raise ako ng 3 pamilya. Hindi madali ang buhay. You think masarap ang buhay, pero hindi po masarap ang buhay. Mahirap ang buhay. I pursued. Kasi gusto ko one of these days, hindi ko na makikita ang nanay ko maglalaba. Hindi ko na makikita ang tatay ko na pupunta sa Padre Garcia para babaka sakali siya na maging instrument siya para makabenta ng baka, ng kalabaw, ng kambing at mangungumisyon siya. Those were my dreams. Okay? May pangarap ba kayo para sa mga magulang nyo? Huwag niyong isusuko yan. Mabait ang Diyos. Naniniwala ba kayo na maaabot niyo ang pangarap niyo para sa kanila? No, walang kabuhay-buhay. Ano ba namang pangarap yan? May pangarap ako. Kailangan. Okay. After that, may pangarap ba kayo para sa mga sarili ninyo? Of course. Ba't ganyan kayo? Pag pangarap sa magulang nyo, ang hina. Pag pangarap sa sarili nyo, ang lakas. Oh. Kaya nga sinimulan ko ang aking mensahe, hindi ko na binasa itong aking speech, para sa unahin yung gratitude dahil wala kayo sa mga kinatatayuan nyo sa oras na to kung wala ang paghihirap, pagsakripisyo ng mga tao na nagsuporta sa inyo. Meron ba sa inyong self-supporting? Yung nagpaaral sa sarili niya, meron isa. Very good. 2, 3. Okay? Ibig sabihin, almost 99% sa inyo ay inalalayan at tinulungan ng inyong mga magulang. Okay? So, dahil kayo ay magsisipag tapos ngayong araw na to, hindi ibig sabihin nun ay kaya nyo nang mag-isa. Kailangan nyo pa rin ang inyong mga magulang. Tama ba, mga magulang? Nandyan din kayo. Nandyan pa rin kayo. Tama po? Yan. Narinig nyo. So, handa na po ba kayong harapin ang buhay? After today, yes. Ano kaya ang itsura ng totoong buhay? After nyo mag-college. Yung iba, akala nila, yung mga pinanganak na may kaya, mas madaling makakakuha ng trabaho. Yung pinanganak na may pinakamataas na grado na nakuha, siya ang magkakaroon ng mabilis na tagumpay o may advantage sa kanyang trabaho na hahanapin, no? So, ako hindi ko maisip kung ano talaga exact formula for success sa tagumpay. Pero ang iniisip ko palagi is that, babalikan mo palagi kung saan ka nagmula. Yun ang kakapitan mo para maabot mo yung tagumpay. Yung paghanap ng trabaho, hindi madali. Sa ating lalawigan, wala pang malaking oportunidad para sa employment. Working hard ang inyong mga mayors, kami sa provincial government, para makapagpapasok tayo ng maraming mga kumpanya. Marami nang nagpunta sa tanggapan ni Dr. Helen Tan, and I hope
ma-realize natin yon nang sa ganon hindi na kayo aalis ng lugar ninyo o ng ating lalawigan para magkatrabaho. Pero ang hirap humanap ng trabaho. In fact, number 1 po sa problema na kinakaharap ng mga Quezonian, based po doon sa pinakonduct ko na survey ngayong September, number 1 po, trabaho at pangkabuhayan. Okay? So, nandun pa yung mga hamon ninyo. Pero again, sasabihin ko sa inyo, balikan nyo kung saan kayo nanggaling. Natapos nyo ang 4 na taon, mas mahirap pa. I'm sure ang pinagdaanan ninyo, especially nung dumating ang pandemic, pero natapos ninyo. Nalampasan ninyo. And I'm sure malalampasan nyo lahat yan. Okay? Lahat tayo ay merong kakayanan. Matetest, dapat i-test natin yung kung hanggang saan yung kakayanan natin sa pamamagitan ng experience na bubunuin ninyo a day after today. Now, or the rest of the days and years to come. Rest assured that the provincial government will be with you kung ano man po ang tatahakin ninyo. Just let us know kung paano kami makakatulong sa inyo. Again, gusto ko pong i-congratulate ang ating mga magulang. Yehey! Finally, makakamtan nyo na mamaya ang inyong diploma, and this is it. God bless sa mga susunod na hakbang o saan mang landas na inyong tatahakin. Congratulations at hangad ko ang inyong tagumpay.